A day in my life as a Pilipina na nakapangasawa ng apam na taga Jamaica. Char lang. Pero, totoo yan guys. Ako nga pala si Luina at ang pangalan ng aking asawa ay si Mickey at kami ang The Johnson Fam. So, sa video na ito guys, ikukwento ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ng aking asawa, kung saan kami nagkakilala. So, nagkakilala kami ng aking asawa sa tag apps. Sa site yun, hindi pa kasi uso dati yung mag-download ka ng app. So, site yun siya na tag. So, dun kami nagkakilala. Siyempre, yung asawa ko yung unang nag-message sa akin. Ano yun guys, October 2016 kami nagkakilala. So, ayun, since nagkakilala kami noong October, everyday kami nagchat-chat. Pero hindi pa naman kami, siyempre. Pakipot mo na ang lola. Charing! Pakipotin, no? So, siyempre, nung time na yun, hindi ko naman talaga siya as in gusto kasi parang nung time na yun, hindi naman ako naghahanap ng boyfriend. Parang lang ako, libang lang ako ng may makausap para kasi hiwalay ako nun sa, nag-break kami ng jowa ko nun eh. Sure. Nag-break kami ng jowa ko, so, tama ba? Ikwento ko pa ba yung pag-break ng jowa namin? Tama na, iyo kung ikwento yun. So, ayun lang. Binigyan pa ako ng advice ng asawa ko nun eh. And then, sa everyday namin nagchat-chat, usap kami na mag-friends kami sa Facebook. Tapos ayun, simula nung nag-friends kami sa Facebook, everyday na kami nag-uusap, nag-chat, tapos nag-video call, ganun. Siyempre, binigyan ako ng time, so parang ang lola mo, naibig, nahulog, charing. Nahulog ang loob sa kanya, char. So, ang asawa ko ay may 4 na anak nung nagkakilala kami. So, may anak na siyang 4 at yun ay puro lalaki. So, ayun, naging kami ng aking asawa. Nagsimula ng October 2016 yun. Magka-chat kami hanggang sa 2018. Naghiwalay kami ng 2018, guys. So, isang taon kami at kalahating magka-chat, video call, ganon. Nagkahiwalay kami ng 2018 kasi siguro inaano pa niya sa sarili niya that time kung talagang ako na ba talaga? Char. Kung talagang wala na talaga siya dun sa hindi naman wala siya dun sa yung bang parang sinisiguro niya sa sarili niya talaga na lahat ba, I don't know how to explain. Ano ba yun? So, nung time kasi na yun, wala naman siyang jowa. So, parang, inaano lang niya sa sarili niya na yun na, kung ako na ba talaga, kung talagang ipupursige niya ba talaga ako, yung talagang pupunta siya ng Pilipinas kasi hindi rin naman ganun basta-basta kadaling pumunta ng Pilipinas nung time na yun. Madaming gastos, alam mo na. Kasi hindi naman mayaman yung asawa ko, guys. So, parang simpleng lang siya, kagaya lang sa Pilipinas na empleyado, ganun. $1 lang ang kita, pero syempre may mga bills pa din na mga binabayaran. So, ayun na nga, balik tayo sa kwento. So, naghiwalay kami ng 2018 ng March. Ito, detalyado March. Tapos, nag-chat ulit siya sa akin ng September. 6 months kaming hindi nag-usap, guys. Pero syempre, nasaktan ako nun, no? Nakipaghiwalay siya sa akin, natutulog ako. Siyempre, gabi nun sa Pinas, natutulog ako. Tapos, nag-send siya ng mahabang message na kesyo, makipaghiwalay na nga daw siya sa akin kasi hindi niya daw ako mabibigyan ng anak, ganyan.
Kasi na-operahan na daw siya, kaya ano na daw siya, kumbaga na ano na siya, hindi na siya pwede magkaroon ng anak. Kaya, inano niya na ako, ilit ko na lang daw niya ako, yung parang ganun. So, pagagising ko na bukasan, ang haba ng message niya. Tapos naka-block na ako. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, mga lalaki na to talaga. Char. Sabi ko, alam namang heartbroken ako dun sa una, tapos may pangalawa na naman. Ganyan. Ano ba yan? Sabi ko, iyok na talaga. Hindi na talaga. So, hindi ako nag-message sa kanya dun sa Facebook, guys. Hindi ko siya minessage. Bala ko dyan. Pero, pagkalipas ng 6 months, nag-message siya sa akin na usap daw kami, ganyan. Pero syempre, nakipag-usap naman ako. Nagulat nga ako, bigla siyang nag-chat sa akin eh. Pero sabi niya kung pwede nga daw namin i-try, ganyan. Sabi ko kasi tatay mo lang naman akong jowa. Pero syempre, hindi ako ready makipagbalik sa kanya kasi syempre nasaktan ako sa ginawa niya. Alam niyo ba guys, hindi madali yun oh. So simula nun guys, September, nag-chat kami pero hindi na ganun kaano yung spark ba kasi nawala na ako ng tiwala sa kanya. So September hanggang mag-December yun, chat na yun, hi, how are you? Hi, good morning, good night. Did you eat? Ganun na lang yung chat sa kanya. Sabi niya parang wala daw ako ganang kasi yung chat ko mga ganun lang, maiikli lang. Wala naman akong itatanong sa kanya guys. Kasi kilala ko naman na siya kaya wala akong mga tatanong sa kanya. So ayun na, natapos yung December, yung Pasko tsaka bagong taon. So pagka January guys, hindi ko alam kung anong date ng January, pero nakabreak ako sa work ko noon. Tumawag siya, tapos umiiyak. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng chance, ganyan. Papatanayan ko na sa'yo na seryoso ako, ganyan. Na pupunta ako dyan. Tapos pinakita niya nga sa akin may passport na daw siya. Kasi before guys, nung nag-uusap kami, wala pa siyang passport. So parang na-pressure din siya nun sa akin nung bago kami maghiwalay. Kasi nga sabi ko, kailan ka ba pupunta dito? Sabi na magkuha kang passport, wala pa naman siyang passport, ganun. So parang na-pressure siya nun. So kaya parang siguro naglaylo siya o sabi na siya sa akin na ayun nga, hindi niya daw ako mabigyan ng anak. Kaya ayun, naghiwalay kami. So pero ngayon, yun nga, nung tumawag siya sa akin, may passport na daw siya. Tapos seryoso na daw siya. Pupuntahan na daw niya ako, ganyan. So ako guys, nung nakita ko siya nung umiiyak, sabi ko, seryoso to siya. So napaisip ako kung bibigyan ko ba siya ng chance. So sabi ko, bakit hindi? Sabi ko, sige, bibigyan ko siya ng chance. Antayin ko kung talagang pupunta siya sa Pilipinas, ganon. So ayokong 100% na umasa na talagang pupunta siya. Pero syempre, sana talagang pupunta siya. I mean, may chance na alam mo, kasi ang hirap din kasi umasa ka talaga na pupunta siya tapos hindi siya pupunta. So parang lang ako, kumbaga go to the flow lang ako. Sabi ko kung pupunta siya, di maganda. Kung pupunta siya, at least, diba, malalaman niya na talagang malalaman ko talaga na seryoso siya kasi pupunta nga siya. So binigyan ko siya talaga ng chance nun guys, January. So after ng January na nag-usap kami, ayun, everyday na ulit kami nag-usap. Parang alam mo na, may kilig-kilig na, kilig-kilig na. So ayun na, January, tas hanggang tumakbo ng April guys, nagpadala siya sa akin ng, nagpapadala siya sa akin ng nung nagsimula nagbalikan kami, nagpapadala siya sa akin ng mga pang-allowance ko kasi nagtatrabaho pa ako nun sa Manila. Minsan binibigyan niya ako ng pandagdag sa allowance ko, ganun. So tapos, nung April yun guys 2019. So, April 2019,
nag-book na siya ng ticket, guys, na pupunta siya sa Pilipinas, ganun. Nagpakita siya sa akin ng ticket na binook na niya yung June. So, nag-book siya ng ticket, guys. So, pagka June, ayun na nga, pumunta siya ng Pilipinas, hindi pala pumunta siya ng Pilipinas, at ayun na nga, sinundo ko siya sa airport kasama yung pinsan ko tsaka pamangkin ko. Sinundo ko siya. Diyos me, ang ganda pa ng video ko na pagsundo sa kanya, guys. Yung para sa waiting area. Hindi siya dun lumabas. Kasi dun sa waiting area, kung ano yung first letter ng last name niya, dun ka mag-aantay. Dun kami nag-antay sa first letter ng last name niya. Wala siya dun. Dun siya pala lumabas sa ibang exit siya lumabas kasi sobrang marami daw na tao. Kaya ayun, hinanap-hanap ko pa siya, naghanapan pa kaming dalawa. Tinawagan pa ako ng kakambal niya. Oo, may kakambal yung asawa ko, guys. Tinawagan ako ng kakambal niya na nandoon na nga daw siya sa labas, ganyan-ganyan. Sa may bandang Jollibee daw siya, so hanap-hanap ko siya. Yung video ko na epic fail din. Pero ayun na nga, so ayun na. Nagkita na kami, syempre. Nagyakapsul kami, guys. Pero hindi kami nag-kiss pa rin. Yakapsul lang, syempre. Medyo nahiya pa tayo kasi may mga tao, ganyan-ganyan. So, ayun na. Nag-spend kami ng one night sa Manila. Tapos, umuwi kami ng probinsya namin. Sa probinsya namin, guys, hindi alam ng family ko. Ng family ko sa probinsya na uuwi siya, nakasama ko siya. Yung family ko lang sa Manila, kasi pag uwi namin sa probinsya, guys, kasama ko yung dalawang kapatid ko, tsaka yung asawa niya, at tsaka yung pamangkin ko, at tsaka yung pinsan ko. Alam mo ba, yung asawa ko ang nagbayad ng ticket nun. Sabi ko sa kanya, wag na. Naku, mapilit ang asawa ko. Nagpapalakas ba, ganon. So, ayun na nga, umuwi na nga kami sa probinsya, guys. So, nagulat ang pamilya ko na kasama ko yung asawa ko. Ngayon. So, nag-enjoy yung asawa ko dun, sobra. Tapos, pumunta kami ng Boracay. Doon siya sa akin nag-propose sa Boracay, guys. Alam mo, guys, alam ko magpo-propose siya sa akin. Kasi wala siya na lang sing-singan, guys. Bumili kami ng silver na sing-sing dun sa Boracay. Bumili kami ng silver na sing-sing sa Boracay. Tapos, nag-propose siya sa akin dun sa tabing dagat sa harap ng pamilya ko. Alam ko na magpo-propose sa akin, guys. Pero hindi ko alam na yung time na yun na magpo-propose na siya. So, parang ang nangyari nun parang sinurprise niya talaga yung pamilya ko. Hindi talaga ako kasi alam ko naman na magpo-propose siya sa akin. So, ayun na, guys. Nagulat at na-surprise ang pamilya ko. Pero syempre, natuwa sila na nag-propose siya sa akin, guys. Wala akong naintindihan sa sinabi niyang English, guys. Kasi nagulat ang pamilya ko. Nagiyawan ba? Basta ayun na lang, yes na lang ako. Ayun na. Sabay lagay ng sing-sing, di sabay engage na, ganun. So, ayun na, nag-enjoy kami sa Boracay, guys. Tapos, syempre, umalis na kami doon. 3 days lang kami sa Boracay. And then, bumalik kami sa bayan namin. And then, bumalik kami ng Maynila. And then, nag-goodbye na kami sa isa't isa na naman. Kasi time na niya para bumalik ng US. Tapos, ayun na, nag-process kami ng papel, guys, para makuha niya ako sa Pinas at madala dito sa US. Pero dahil nga nagka-pandemic, natagalan kami sa pag-process ng papel namin. So, year 2022, guys, yun, na-approve yung application ko. Kaya, nag-interview ako sa US Embassy at ang swerte naman at napasa ko kasi hindi naman talaga ganun kahirap yung mga question doon. About lang naman sa inyo. So, ayun, sobrang saya namin kasi nakapasa ako sa interview. And then, pagka January 2023, lumipad na ako papunta dito sa Las Vegas. At ayun na nga, guys, nag-start na yung aming buhay na magkasama. January, and then pagka March, kinasal kami ng aking asawa. March, and then pagka September 2023, nabuntis ako at May 2024, nanganak ako
nanganak ako ng lalaki at ayun na nga, ngayon ay 1 year old na ang aking anak. At ang aking asawa ay meron na ring 3 apo. So, hindi pa lang aking asawa, kami pa lang 2. Meron na kaming apo. Ang saya ko lang guys kasi yung mga anak niya mababait sila. Malalaki na sila guys at ang mababait sila. Magagalang sila. Naglulukuhan kami, nagbibiroan. So, ganun, masaya rin ako guys kasi meron akong anak. Okay na ako sa isang anak guys. Masaya na ako at nakita ko na yung lahi ko. Ganun, ang saya kasi may anak na akong matatawag kong akin. Ganun. So, pasensya na kayo guys sa first time ko itong gawin yung mag-voice over. So, para akong hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ganyan-ganyan. Pero, sana supportahan nyo ang aming mga videos, guys. Ng aking asawa, ng aming Johnson Farm. Thank you so much, guys, sa pag-watch ng aming video. Hanggang sa susunod naming upload. Thank you. I love you. Guys, sorry pala sa sounds ng aking video ha, kasi alam mo na, hindi ako mapakali. Galaw ako ng galaw, ikot dito, kaya yung sounds ng video ko minsan maingay. Sorry, tsaka gabi ko to ginawa yung voice over 2 a.m. Kaya parang bumubulong ako. Hanggang sa susunod naming upload, guys. Thank you so much po sa support nyo. Bye-bye!